Magandang gabi po sa pinagtititagan kong binibini sa YouTube, Miss Anne. Isang malaking karangalan para sa akin ang mapili ang kwento kong kababalaghan dito sa segment ninyo. Hindi lamang puro katatakutan ng hati, kundi nagdudulot din ng kaliwanagan at impormasyong nakakatulong sa mental health ng isang tao. Sa mga kakiti, kumusta po? Bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyo dito sa YouTube channel ninyo, Kwentong Takitin. Lalong-lalo na sa mga binibini dyan na naghahanap din ng pag-ibig na tulad ko. Sa mga kapwa ko naman lalaking hopeless romantic, sana ay huwag tayong bumitaw sa pag-ibig. Sapagkat naniniwala pa rin ako na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat ang kalidad sa masasakit na pagkakataon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rafi. Ipinangalan po kasi ako ng tatay ko kay Arcangel San Rafael, kung kaya't Rafael ang ibinunyag niya sa akin. Pero si Lola Maya, na nanay ni tatay, ang siyang nagpalayaw sa akin ng Rafi. Taong 1997 to 1998, nang mangyari ang mga kwentong kababalaghan sa buhay ko. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Miss Anne. Lola, ano po yung mga bulaklak mo? Ito ba? Tulit kang tawag dito. Paborito ito ng nanay mo nung nabubuhay pa siya. Kaso na kaya siya yung Mary ngayon? Nasa sementeryo. Alam ko po. Lola, naniniwala po ba kayo sa namin tatlong tiyak mo? Minsan, oo. Madalas hindi. Ha? Seryoso kayo, Lola Maya? Oo. Kaya di mo ba napupuna? Mas madalas pa akong mag-zumba tuwing linggo kaysa sa magsimba. Masarap magsimba, Lola. Nakakagaan yan. Nagkakapera ka ba ng malaki sa kakalungkod mo sa simbahan ng San Rafael, ha? Ilang dekada ka na yata ang laman ng simbahan na yan. Hindi na naman yung mayaman. Anyway, anyhow, buhay mo yan. Pinili mo yan. 35 ka na. Wala ka pa rin pamilya. Bayad ka ba, Apo? Hindi, oh. Bakit ayaw mo pang mag-asawa? Hindi ka naman niyet pa. Niyet pa? Pangit. Hindi ka pangit, pero hindi ka rin gwapo. Pero bakit ba si Florencio na anak ni Melenencia sa una niyang asawa? Mukhang pangong niyang lalaking yun. Pero may asawa na 5 anak ngayon. May kabit pang kasing ganda ni Viola Valdez. Magkaiba po kami ng kapalaran ni Florencio, Lola Maya. Talaga siya bumigat sa mga babae. Parang si tatay. Sino naman sabi sa'yo? Malakas ang apil ng tatay mo. Iyan na po ba kayo ngayon, Lola? Kayo po nikwento sa akin. Bata pa ako. Bakit po ba? Gago yung tatay mo eh.
Sinili banata ng demonyo, kaya tumulong sa ilog. Ayun, inanog ng tubig, hinigit ng burak. Hindi namin nakita agad ang bangkay. 2 buwan bago lumutang sa lawa ang katawan. May mga butas ang bangkay sa likuran. Pinagbabaril. Una pa lang, alam ko na salvage. Ayoko na po ng kwentong yan. Paulit-ulit na lang. Ano po? Pupunta ba tayo sa simbahan para magpadasal para sa birthday ni nanay? Isa pa yung nanay mo. Ay, Panginoon ninyong lahat. Napakabait na bata niyang si Mary. Maganda na, matalino pa, isenteng babae pa. Kaso, sumabog ang ugat sa ulo ng iiri ka sa mundong ito. Blue baby ka pa nun. Alas hindi ka humihinga. Sabang ka ba ako? Alas sige bara. Ano ba namang kamalasan ito, Rafi? Bakit maganito ang Diyos mo sa atin? Nothing. Diyos natin, Lola. May dahilan ng Diyos para sa lahat ng bagay. Kaya hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. May sakit na ako't lahat. Ganito pa rin buhay natin. Kahit isimba ko pa ang atungay ko sa buhay o reklamo ko sa demonyo, wala nang magbabago. Hindi nakikinig ang Diyos sa atin, lalo na yata sa akin. Lola, don't say that. Don't say that. Umi-English ka na ngayon, ha? Kakakinig mo yan sa sermon ni Father Sergi, Manghingi ka muna ng ulam sa kapitbahay. Amoy kayo. Magtangag ka bago tayo pumunta sa simbahan ng San Rafael. Dali, gutom ako. Ay, Lola talaga. Noong mga panahon na yon, Miss Anne, kada punta ko sa simbahan ng San Rafael sa Bulacan, bit-bit ko ang panalangin sa tuwing matatapos ako magwalis at maglinis ng altara. Isa po kasi akong volunteer sa San Rafael. Naiinggit kasi ako sa mga batang sakristan, mga binatang pari na nakakulay puting abito, habang mukhang ang babango nila sa paglilingkod sa bawat misa. Kaya ganun din ako. Palagi akong nakaputi at mabango sa tuwing nagwawalis ako ng buong simbahan. Namana ko na yata talaga ang pagwawalis para sa iba sa tatay kong dating metro aid o yung tinatawag na street sweeper ngayon. Marami sa mga matatanda ang nahihiwagaan sa akin, Miss Anne. Hindi pa raw ako natatakot sa mga batang tumatakbo sa altar sa tuwing sasapit ang gabi tuwing araw ng linggo. Hindi ba raw ako nahihintakutan na matulog minsan sa opisina ng San Rafael kung saan may mga nagpapakita raw na mga multong babaeng nakapangkasal. Umiiyak dahil namatayan ng flame. Hindi naman po, din. Totoo? Hindi naman po ako nakakakita pa ng mga multong ganun. Pero ariin ko, minsan, patas ko na. Yung 3 batang lalaki, tatambuhan at nagsisigawan sa may altar habang may mga hawak na maliliit na parol. Pero hindi ko sila maintindihan dahil Espanyol yung ibang salita nila.